Ano nga ba ang gagawin natin bago natin i-assess or i-evaluate ang kanilang math performance? It can be individual performance or group performance. Good day everyone! Welcome back po sa ating math segment ng Math Clinic na Usapan. Ayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano magbigay ng assessment and appropriate evaluation sa ating bata. Ayan, bago natin i-assess at i-evaluate ang ating bata, see to it and make sure na meron po tayong ipinresent na rubric sa ating mga bata. It can be individual or group activity. Ayan, magpe-present po muna tayo ng ating rubrics or mechanics. Bakit po mahalaga ito? Para po tayo ay bago natin puntusan ang mga bata, aware sila kung ano yung magiging equivalent points nila sa kanilang gagawing performance. Ano po? Ayan. Meron po tayong dalawang uri ng rubric. Ito yung ating analytic rubric and holistic rubric. Ano yung pinakamadali at gamit na gamit sa dalawa? Ito yung holistic. Kasi direct ang pagbibigay natin ng points. Halimbawa, props, 5 points. Creativity, 5 points. Originality, 5 points. Mathematical correctness, 15 points. Okay, something like that. Nakadirect ang pagbibigay natin ng points. Samantalang kapag analytic rubric naman, merong pang sub-criteria sa bawat dimension o sa bawat cra ng ating description. Ano po? Meron pa. Bukod pa yung equivalent points. Okay, ganun po yung difference ng analytic and holistic. Kaya majority ng mga teachers ang ginagamit na lang, depende kasi sa activity na bibigyan natin ng puntos. Kapag portfolio, ayan, kailangan talaga medyo madami ang description bago natin mabigyan ng equivalent points. Ayun yung ginagamitan ng ating analytic. Kapag naman tayo ay on-the-spot performance or recitation, pwede na tayong holistic. Group activity, group performance, pwede rin ang holistic rubric. Depende sa inyo. Ano po? Ayan. Ano bang advantage ng pagbibigay ng rubrics or mechanics sa mga bata? Nahihikayat natin silang gumawa talaga at namomotivate natin silang magkaroon ng magandang output and performance. Kasi alam nila na talagang sila ay mapupuntasan at mabibigyan, ma-assess at ma-evaluate ng tama. Pwede rin po natin gawin na aside from teacher lang yung nag-evaluate, pwede rin tayong magbigay ng another sheet sa bawat leader o group leader. Ayan, i-assess nila, pwede rin lahat ng members mabigyan po ng assessment sheet para ma-evaluate ang performance ng kanilang kagrupo o kaya naman ay yung ibang grupo ang magbibigay ng puntos kung ano masasabi nila sa performance ng ibang grupo. Ayan, so ibig sabihin, nagkaroon tayo ng collaboration and at the same time, maganda yon, maganda ang assessment natin gagawin kasi transparent tayo at magiging fair tayo. Hindi lang teacher. And take note po ito math teachers, kailangan wag po tayong intentional yung pagbibigay natin ng points sa mga bata. Dapat ma-present natin, mabigyan natin ng comments and suggestion para alam nila kung alin yung kanilang mas i-improve o yung dapat pa nilang ma-improve. Para at least transparent ito sa buong klase. Ano po, dapat mai-present din. Halimbawa, nag-announce si teacher na ang nakuhang puntos ng group 1 ay 25 points over 30. Ayan. Sa ibang grupo, dapat ay naibibigay mo din directly o kaya ay after ng activity. Kung hindi naman kakayanin at wala ng oras, sa kabilang araw o sa susunod pang activity o kaya sa sunod na meeting nyo, doon nyo naman itutuloy. Basta ang importante po, napakahalagang bagay na maging transparent po tayo kung paano i-assess and i-evaluate ang kanilang math performance.